Putol ang gitna ng tulay na yan sa Heilongjiang Province sa China habang dumaraan ang sasakyang may dashcam, ang sasakyan sa kaliwa dumiretso at nahulog. Dalawang sasakyan ang nahulog. Ang mga sakay tinulungan masagip ng mga napadaan. Wala namang iniulat na namatay. Naputol ang tulay dahil sa bagyong Doksuri o bagyong Egay ng manlalasa rito sa Pilipinas. Inaresto ng mga taga-NBI ang isang Koreanong sangkot sa pag-aalok ng bogus umanong trabaho sa South Korea. Ang suspect matagal na palang wanted sa kanyang bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kawala ang Korean fugitive na si Oh Sung-won alias James Oh nang mapaligiran ng mga ahente ng NBI NCR at Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Inaresto ang dayuhan matapos ireklamo ng extortion ng isang complainant at warrant of arrest kaugnay sa illegal recruitment ng mga Pilipinong pinangakuan niya ng bogus sa trabaho sa Korea. Nalaman natin na is also wanted in Korea and marami na siyang nalokong mga kababayan natin dito sa pag-recruit niya para sana sa Korea. Pero napag-alaman ng mga otoridad na daan-daan na kapwa Koreano ang kanyang nabiktima sa panluloko, kaya 18 taon nang nagtatago ito sa Pilipinas. Hinikayat ito na mag-invest sa kanyang kumpanya kung saan ito ay wala talagang nakukuhang kita. So mahigit kumulang 300 million ang naloko niya sa kanyang mga biktima. Wala pang pahayag ang inarestong Koreano na ikukulong sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga taga-Bulacan para makaraos dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bayan doon. At mula sa Paumbong, Bulacan, nakatutok lahat si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, kahapon 10, ngayon 8 na lang yung mga bayan dito sa Bulacan na lubog pa rin sa baha. Dito po sa pwesto ko sa may Paumbong, ang dahilan ng baha na ito ay yung tubig ulan ito mga nakaraang araw. Pero doon sa pinuntahan namin sa bayan po ng Hagonoy, ang dahilan ng kanilang mataas pa rin na baha ay kombinasyon ng tubig ulan at high tide. Sabado, araw ng pahinga. Kaya kahit baha, tuloy ang pagdiriwang ng birthday na ito sa Hagonoy, Bulacan. Life must go on. Araw rin ngayon ng labada. Si Nanay Jessie, ipinalulutang ang labada mula sa kanyang bahay papunta sa tinutuluyang evacuation center kung saan siya magsasampay. Wala kasing tubig dito Kaya doon kami sa amin naglalaba. Isa sa mga pinoproblema rito, ang mga banyong lubog pa rin sa baha. Paano po kayo nag-CCR? Sa upuan lang po. Sa upuan? Paano po pag nagdumudumi? Or Sa kabilang bahay po, sa nanay ko po. Pero ba't hindi po kayo nagpunta sa evacuation? Kasi po hindi po pwede may iwan yung mga gamit po Pero ang pinakapanawagan ngayon ng mga taga-barangay San Miguel sa Hagonoy, relief goods. Wala po kami natatanggap na ayuda. Kung hindi kami binigyan ng kamag-anak namin, wala kami bigas. Sinusubukan pa namin kunin ng panig ng lokal na pamahalaan ng Hagonoy. Sa ganitong sitwasyon, kumakapit muna sila sa malasakit ng isa't isa. Ba't nanghiram kayo rice cooker? Wala kaming gasol, naubos na po. Halos 1 linggo nang apektado ang negosyo at kabuhayan ng mga taga rito, kaya dumidiskarte ang iba, gaya ni Abigail na tricycle driver pero ngayon nagtitinda muna ng mga ihaw. Kailangan maghanap ka ng ibang paraan. Kailangan hindi pwedeng huminto yung buhay. Naglilinis na ang mga taga rito. Nagsimula na ring mamili ng supply ang mga may negosyo. Sinasamantala na ng lahat ang araw na ito na walang ulan. Pia, hindi rin umulan buong araw dito sa Barangay Kapitangan sa bayan ng Paumbong at unti-unti na ring humuhupa ang baha rito. Pia? Maraming salamat, Jonathan Andal. Magtuloy-tuloy na kaya ang pagbuti ng panahon sa mga susunod na araw? Alamin po natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat Ivan, magandang hapon mga kapuso. Kumpara nitong mga nakalipas na 2 linggo, mas kakaunting lugar na lang ang uulanin. Yan ay dahil sa western section na lang po ng Luzon makakaapekto itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, wala rin namang bagong sama ng panahon o bagyo nagbabadya na pumasok o mabuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At base naman sa datos ng Metro Weather, tuloy-tuloy nang mababawasan ng mga matitinding ulan dito sa Luzon. Mahina hanggang sa katamtamang ulan na lang po yan dito sa Ilocos Region, ganun din sa bahagi ng Benguet, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi na lang ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao naman, halos walang ulan po bukas ng umaga pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na dito yan sa Antique, pati na rin sa Negros Provinces, Soc-Sargen, ganun din sa Bukidnon at Davao Region. Silipin naman natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Dito sa Metro Manila, maalinsangan na po ulit ang ating panahon. Ang maximum temperature natin naabot ng 32 degrees Celsius. Pero mga kapuso, posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na po sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Metro Cebu naman, inaasahan po natin na magiging maaliwalas din naman ang pangkalahatang panahon dyan. Habang sa Metro Davao, magiging bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan at ang temperatura posibleng pumalo po yan ng 33 degrees Celsius. Pero hindi ibig sabihin wala na mga pag-ulan, posible pa rin ang pagkakaroon ng localized thunderstorms. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hinihinala magnanakaw na hulog mula sa gusali sa Quezon. At ano ang sinapit ng isang lalaking nabaril ang sarili? Paspasan natin ang iba pang mga balita. Lalaki patay matapos mahulog mula sa isang gusali sa Atimonan, Quezon. Kita sa CCTV ang pagbagsak ng lalaki sa lupa. Dead on the spot siya. Hindi pa malinaw ang buong detalye pero batay sa investigasyon, dumaan sa fire exit ang lalaki na may balak umanong magnakaw. Babaeng ginulpi umano ng sariling mister sa Palumulok, South Cotabato, patay. Nahuli umano ng sospek ang kanyang misis na may kasamang ibang lalaki sa taniman ng mais. Nagkaroon ng komprontasyon hanggang sa sinuntok umano ng sospek ang biktima. Tumama raw sa batuhan ang ulo ng biktima. Mahaharap sa reklamong parricide ang sospek na aminado sa krimen. Lalaki sa Cervantes, Ilocos Sur, sugatan matapos mabaril ang sarili. Nakikipag-inuman umano ang biktima nang ilabas niya ang dalang caliber 22 revolver. Pinaglaruan umano niya ito hanggang mabaril niya ang kanyang kanang tuhod. Walang pahayag ang lalaki na nahaharap sa kaukulang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pati mga taga-Pangasinan na problema sa hindi pa rin humuhupang baha at pinangangambahan ngang abutin pa raw yan ng hanggang 5 araw. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hirap man sa paglalakad, sinusuong ng 84 anyo sa si Lola Julita ang mataas na antas ng baha sa barangay Lasip Chico, Dagupan City. Mahigit 1 linggo ng abot dibdibang baha sa harap ng kanilang bahay. Agak tanto makatulog, tas ay kikin ko sa danom. Tanoon na larim kam ko. Hirap anak ko. Tanggap ako lawala. Sumasakay naman ng balsa si Raquel kasama ang 2 maliliit na anak. Hindi kayang lumabas yung mga bata. Kasi baha, malalim. Kaya sasakay ng bangka. Kahit nananatiling mataas ang antas ng tubig dito sa barangay Lasip Chico, Dagupan City, ilang pamilya pa rin ang piniling manatili na lang sa kanilang mga bahay at hindi na lumika sa evacuation center dahil may ikalawang palapag naman ang kanilang mga tahanan. Pero bagamat sanay na ang mga residente sa taon-taon na lang na pagbaha, malaking perwisyo at kalbaryo pa rin ito sa kanilang kabuhayan. Pagod na sa paglilinis ng bahay si Aling Gloria dahil sa hindi humuhupang baha. Mahirap po ang sitwasyon namin kasi malalim dito sa amin. Nasa taas po kami. Nandun sa taas lahat. Pati yung mga gamit, mga hayop. Inaasahang aabutin pa ng 5 araw ang baha sa mga low-lying barangay dahil walang aagusan ng tubig. Puno at barado ang mga drainage canal
habang nananatiling mataas ang antas ng Pantal River at Sinukalan River. Bukod sa Barangay Lasip Chico, mataas pa rin ang tubig sa Barangay Maluwod, Lasip Grande, Bacayao Sur, Pugo Chico at Barangay Pantal. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, bahagyang bumaba ang high tide sa maghapon sa lungsod. Pero aminadong mahihirapan pa rin dumaan sa main road ang mga light vehicles. Posible pa umano ang baha dahil inaasahang bababa ang tubig mula upstream dahil sa malalakas na pag-ulan kahapon. Another one is pag umulan din doon sa kabundukan natin kasi alam niyo naman kasi itong previous na baha natin ay galing sa bundok. Sa ngayon, malakas ang ulan. Sa Calasiao, problemado na ang mga residente sa abot hitang baha. Ang ilang bata ginawa ng swimming pool ang mataas na baha. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorista sa mga kalsada. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Dagupan City at Calasiao, kasama ang mga bayan ng Mangaldan, Santa Barbara at mga Tarum na matinding nakaranas ng pagbaha. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Mahigit 600 kalahok sa World Scout Jamboree sa South Korea nagkasakit na dahil sa matinding heat wave doon. Dahil sa matinding init, napilitan na ilang grupo ng British Scouts na umalis sa main camp. Nanawagan na rin ng mga grupo galing Estados Unidos at Britanya na kanselehin na ang aktibidad. Nagpahayag naman ng suporta ang Pilipinas at Argentina para sa okasyon sa kabila ng heat wave. Halos 40,000 scouts na edad 14 hanggang 18 ang kalahok sa World Scout Jamboree na nasabay sa pagtaas ng temperatura sa South Korea ngayong linggo na nakapagtala ng mahigit 38 degrees Celsius. Mga kapuso, bigating papremyo ang naghihintay sa inyo sa pagbabalik ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Posibleng isa kayo sa manalo ng brand new house and lot sa Grand Draw o cash prizes sa daily at weekly draw. Aabot sa 8 million pesos ang maaaring mapanalunan ng halos 1,000 kapuso. Bumili lang ng mga produkto at magpadala ng entry simula ngayong araw, August 5 hanggang October 13. Bukod sa participating Mercury Drug branches, pwede ring maghulog ng entry sa GMA Regional TV at radio stations nationwide. Tumutok lang dito sa GMA at sa official pages para sa kumpletong mechanics at announcements. Paalala lang po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o mga scam text. Abangan din ang trendy dance music video kasama ang mahuhusay na cheer dancers mula sa NCAA universities and colleges. Susunod, pag-ulan ng yelo at pagbaha naranasan sa Canada. Sanggol natagpuan sa basurahan sa Aklan. Ang detalye at iba pa mga balita tutukan sa 24 Oras Weekend.